Actually, mga kapupong, ang isa kasi sa pinakamalaking tanong ngayon ano ang gagawin ng mga Iranian kung mahanap nila yung isang piloto ng US jet sa kanilang lugar sa Iran? Well, sa tingin nyo ba ibabalik ng Iran yung piloto ng US? O ang gagawin ba nila Anyway, ano sa tingin nyo? Actually, ito kasi yung balita. Mga kapupong, naging sentro ng pansin ang himpapawid ng Iran matapos lumabas ang balita tungkol sa isang United States Strike Eagle jet na hindi na nakabalik mula sa isang operasyon. Bahagi ito ng mas malawak na misyon na ilang linggo nang isinasagawa at patuloy na sinusubaybayan ng mga tao sa mundo. Ayon sa mga opisyal, mga kapupong, may 2 crew member ang sakay ng aircraft nang makaranas ito ng matinding pressure habang nasa loob ng nasabing airspace. Sa gitna ng sitwasyon, agad nilang isinagawa ang emergency procedures at nakalabas bago tuluyang bumagsak ang aircraft sa isang malayong lugar. Hindi nagtagal, agad na kumilos ang mga rescue team. Ang United States Special Operations Forces, kasama ang suporta ng iba pang aircraft at intelligence units, ay mabilis na nagsagawa ng paghahanap. Sa kabila ng hirap ng kondisyon, ang isa sa 2 crew member ang matagumpay na natagpuan at naibalik sa ligtas na kalagayan. Yes, mga kapopong, isa pa lang ang nahahanap at yung isa hindi pa rin nahahanap. Dahilan upang mas paigtingin ang search efforts. Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang bawat sandali, lalo na't may hiwalay ding paghahanap na isinasagawa sa kabilang panig ng Iran. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng dagdag na tensyon at pagiging komplikado sa operasyon. Lumabas din ang mga ulat na hinihikayat ng mga autoridad sa Iran ang mga sibilyan na tumulong sa paghahanap. Para sa ilang tagamasid, ito ay maaaring makaapekto sa bilis at direksyon ng rescue mission dahil mas maraming grupo ang sabay-sabay na kumikilos sa parehong lugar. Sa mga sumunod na oras, mga kapupong, kumalat sa media ang mga larawan ng debris na pinaniniwala ang bahagi ng bumagsak na aircraft. Ayon sa ilang aviation analysts, ang mga nakitang marka ay tumutugma sa isang jet na dating nakatalaga sa United Kingdom, bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Ang insidenteng ito ay itinuturing na mahalagang pangyayari sa kasalukuyang sagupaan. Bago ito, wala pang kumpirmadong ulat ng ganitong uri ng aircraft na bumagsak sa loob ng Iran sa kasalukuyang operasyon. Ipinapakita nito na kahit may advanced technology, nananatiling mataas ang panganib sa ganitong uri ng misyon. Mga kapopong, sa parehong araw, isa pang aircraft ang nakaranas ng problema malapit sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng nangyari, nagawa na makalabas at kalaunan ay ligtas ding na ibalik sa kanilang panig. Hindi rin naging madali ang rescue efforts. May 2 helicopters na nasangkot sa operasyon ang nakaranas ng pinsala habang nasa misyon, ngunit nakabalik pa rin ang mga ito kasama ang kanilang crew. May ilan ding personnel ang nagtamo ng pinsala na lalo pang nagpapakita ng hirap ng ganitong mga gawain. Para sa mga eksperto, mga kapupong, ang mga ganitong pangyayari ay patunay na patuloy na hamon ang mga portable defense systems at mobile tracking technologies. Kahit gaano pa ka-advance ang equipment, may mga pagkakataong mahirap pa ring maiwasan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Anyway, mga kapopong, ilang linggo na ring nagpapatuloy ang operasyon at nagdulot na ito ng epekto sa maraming personnel. May mga ulat na daan-daan na ang naapektuhan na nagpapakita ng bigat ng sitwasyon sa kabuuan. Kasabay nito, patuloy ding umiinit ang mga usaping politikal. May mga leader na naunang nagsabi na kontrolado nila ang sitwasyon sa himpapawid, ngunit ang mga bagong pangyayari ay tila nagbibigay ng ibang larawan. Para sa ilang tagamasid, malinaw na pabago-bago ang kondisyon sa lugar. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, mga kapupong, nananatiling limitado ang mga impormasyong inilalabas ng mga opisyal. Maingat ang bawat detalye na ibinabahagi habang patuloy ang operasyon sa lupa at himpapawid. Mga kapupong, ang pangunahing layunin ay nananatiling malinaw. Ang matagpuan ang nawawalang crew member at maibalik ito sa ligtas na kalagayan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga tao sa mundo ay patuloy na nakatutok, umaasang magkakaroon ng malinaw at positibong resulta ang patuloy na paghahanap. Pero ang malaking tanong ano sa tingin nyo ang gagawin ng Iran kung sila ang unang makahanap dun sa piloto ng Amerika? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Well, mga kapupong, isang makasaysayang sandali ang nasaksihan sa Florida nang matagumpay na inilunsad ang isang rocket bilang bahagi ng Artemis II mission ng NASA. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 50 taon, muling naglakbay ang mga astronaut patungo sa direksyon ng buwan. Isang hakbang na muling nagbukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa kalawakan. Sakay ng Orion spacecraft ang 4 na astronaut na sina Reid Wiseman, Victor Glover,
Christina Koch at Jeremy Hansen. Pinamunuan ni Weissman ang crew bilang commander, kasama si Glover bilang pilot, habang sina Koch at Hansen ay nagsilbing mission specialist. Ang grupong ito ay hindi lamang basta crew, sumasalamin din sila sa pagbabago ng panahon. Si Koch ang kauna-unahang babaeng kabilang sa ganitong paglalakbay, si Glover ang unang taong may kulay na napabilang sa misyon, at si Hansen naman ang unang Canadian na nakibahagi sa paglalakbay patungo sa buwan. Hindi kasama sa misyon ang paglapag sa buwan, ngunit mahalaga ang layunin nito. Iikot ang spacecraft sa paligid ng buwan at babalik sa Earth matapos ang humigit kumulang 10 araw. Sa mga oras na isinasagawa ang paglalakbay, inaasahang maaabot ng crew ang mas malayong distansya kaysa sa anumang narating ng tao noon, kabilang ang pagdaan sa bahagi ng buwan na hindi nakikita mula sa Earth. Matapos ang lift-off, maayos na naisagawa ang mga unang bahagi ng misyon, kabilang ang paghihiwalay ng boosters at pagpasok sa orbit ng Earth. Sinundan ito ng translunar injection, isang mahalagang maneuver na nagtulak sa Orion palabas ng orbit at itinakda ang direksyon nito patungo sa buwan. Sa loob ng spacecraft, abala ang crew sa pagsasagawa ng iba't ibang pagsusuri. Kabilang dito ang pag-check sa life support systems, navigation at communication tools. Mahalaga ang mga ito upang matiyak na kakayanin ng mga astronaut ang mas mahahabang misyon sa hinaharap. May mga pagkakataon ding sinusubok ang kakayahan ng Orion sa matitinding kondisyon, lalo na sa magiging pagbabalik nito sa Earth. Isa sa mga pinakaabantayang bahagi ng misyon ay ang re-entry phase, kung saan papasok muli ang spacecraft sa atmosphere ng Earth sa napakataas na bilis. Dito susubukan ang tibay ng heat shield na proteksyon laban sa matinding init. Ayon sa mga engineer, kritikal ang bahaging ito upang masigurong ligtas ang pagbabalik ng crew. Hindi naging madali ang paghahanda sa Artemis. Ilang buwan bago ang launch, inayos ng mga eksperto ang ilang technical na issue sa rocket at spacecraft. Ang mga planong ito ay isinagawa upang matiyak na handa ang buong sistema sa ganitong kalaking misyon. Kahit matapos ang launch, patuloy ang pagbabantay ng mga team, lalo na nang magkaroon ng panandali ang problema sa komunikasyon na agad namang naresolba. Sa kabila ng teknikal na aspeto, kapansin-pansin din ang pagiging handa ng mga astronaut sa emosyonal na bahagi ng kanilang paglalakbay. Bago ang launch, naglaan sila ng oras kasama ang kanilang pamilya at sumunod sa mga tradisyong matagal ng bahagi ng paghahanda ng mga astronaut. Sa loob ng Orion, mas pinahusay ang disenyo kumpara sa mga naunang spacecraft. Mas maayos ang espasyo at mas komportable ang mga kagamitan, bagay na mahalaga para sa mas mahahabang misyon sa hinaharap. Ang Artemis ay bahagi ng mas malawak na plano ng NASA na muling ibalik ang tao sa buwan at maghanda para sa mga susunod pang eksplorasyon, kabilang ang posibleng paglalakbay patungong Mars. Ang mga datos na makukuha sa misyon ay gagamitin bilang gabay sa mga susunod na plano na inaasahang magdadala ng mga astronaut sa ibabaw ng buwan. Hindi rin maikakaila ang papel ng mga tao sa mundo sa proyektong ito. Ang pakikiisa ng iba't ibang bansa tulad ng Canada ay nagpapakita na ang eksplorasyon sa kalawakan ay hindi lamang para sa iisang bansa kundi isang pinagsamang pagsisikap. Sa mga oras na nagpapatuloy ang misyon, patuloy ang pagtutok ng mga tagamasid sa bawat detalye. Ang bawat galaw ng spacecraft ay sinusuri upang matiyak ang tagumpay ng buong paglalakbay. Sa pagbabalik ng Orion, inaasahan itong lalapag sa Pacific Ocean kung saan nakaantabay ang recovery teams. Ang sandaling ito ang magsisilbing pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng eksplorasyon. Well, mga kapupong, ang Artemis ay hindi lamang simpleng misyon. Isa itong paalala ng kakayahan ng tao na mangarap, magplano at maabot ang mga bagay na dati ay tila imposible. Sa bawat kilometro na tinatahak ng spacecraft, mas lalo nitong pinapalapit ang susunod na hakbang ng sangkatauhan sa kalawakan.